They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Energy! Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro 1 Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Na-bother ako sa nag-comment. Sabi ko kay Tita Cora, nakikita na ba ako sa camera? Para sabihan ka niya lang. Napakalandi mo. Oh, sino to? Anyways, nako mga pag ito na ang isang edisyon ng Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Tuluyan ngang nakabawi ang OKC Thunder sa kanilang pagkatalo last Friday kung saan nga naman nakakaya mo talaga to the highest level ang kanilang Game 1 para sa final round ng Eastern and Western Conference Cup, diba? Na nakakaloka dahil last Friday nga naman tinalo sila ng Indiana Pacers by 1 point sa score na 111 against 110 ng Thunders. Kung saan nga naman marami ang nadismaya kasi nga naman panalo na sana last Friday. Subalit natalo pa dahil masyadong nagpakakumpiyansa. Pero sagot kaagad ng OKC Thunder ngayon. Ayan, tinambakan nila by 16 points ang labanan para sa Game 2 kung saan nagtie po sila parehas with 1-1 standing. Tinalo ng Thunder ang Indiana Pacers sa score na 123 over 107. O, di ba na nakakaloka? Kaya nga naman, susundan pa natin yan ang iba pang mga kaganapan para sa kanilang Game 3 sa darating na Huwebes po yan. Hindi ba sa Game 3? Sino kaya makakausad? Sino naman kaya ang uuwing lukaan? Malalaman natin yan sa darating na Huwebes para sa NBA Eastern and Western Conference. O, diba? Pero eto na nga, nakakaloka to the highest level, Mari. Dahil nga ngayon ay talaga nga naman, puspusan pa rin
ang mga kuponan para sa PBA kung saan nga naman hanggang June 15 pa malalaman na kung sino-sino nga ba ang magpa-final placing para sa top 8 quarterfinals para sa All-Filipino Cup ng PBA. Kung saan nga naman last Friday ay naging controversial, Mare, ang labanan sa pagitan ng NLEX at ng Magnolia. Bakit? Kung saan nga naman naglalabang kasi sila, Mare, sa number 1 spot para sa top 8. Diba? At ang nakakatakot dito, Mare, tinalo sila. Takot. Oh! Ganon. Diba? Tinalo ng NLEX ang Magnolia sa score na 107 against 99 ng Magnolia kung saan umani nga ito ng death threat. Oh. Diba? Nakakaloka. Nagkaroon ng tensyon sa Ninoy Aquino Stadium last Friday para sa tatlong manlalaro ng Magnolia na sina Ian Sangalang, William Navarro at Paul Lee ng Magnolia Hotshots kung saan nga naman, Mare, umani kaagad sila at nakatanggap ng death threat kung kaya't kinailangan silang escortan papalabas ng Ninoy Aquino Stadium. Base sa ating mga nakalap na balita, ay mga death threat ay nanggaling mismo sa mga pumusta sa kupunan ng Magnolia Hotshots dahil nga sa, alam mo yun, do or die. Hindi mag-do or die, pero mahigpit na labanan nila between NLEX Warriors, hindi ba? Na kung saan nga naman hindi nila nakuha ang number 1 spot. Tinataya nga naman kumbaga parang sabi ng ating mga, alam mo yun, mga osisero at osisera, Mare, ay para bang, alam mo yun, ang mga threats na ito ay nanggaling sa mga pumusta na natalo last Friday. Naku, nakakaloka. Hindi matanggap yung pagkatalo. Diba? Kaya ba gano'n? Kasi milyones siguro ang pustahan, diba? Kaya na Luz Clarinta. Kaya dapat gaming fun lang eh. Correct. Diba? Dapat kasi doon na kayo sa Arena Plus maglalaro. Tama, kung may betting, diba? But anyways, mga panggayang po muna mga kaganapan sa mundo ng PBA at sa Miyerkules sa antabayanan natin. Ang ikalawang laro ng NLEX versus Northport at San Miguel naman versus Convergence sa darating na Miyerkules. At sa iba pang balita, Tita Cora, pasok! Ayun. Mare, official nang inindak. Ayun, hindi sa induction cooker, ha? Saan? Inindak sa International Boxing Hall of Fame. Ayan, ang ating pambansang kamaon na si Manny Pacquiao. Ang kauna-unahan at nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Ginanap ang seremonya sa Turning Stone Resort Casino Event Center sa New York kung saan kinilala si Pacquiao bilang bahagi ng Class of 25 or 2025. Siya na ang ika-4 na Pilipinong kabilang sa prestigyosong Hall of Fame. Kasunod ni na Flash Elorde noong 1993, Pancho Villa noong 1994 at promoter Loop Sariel, Sariel noong 2005. Sa edad na 46, Mare, ay nagtala si Pacman ng impresibong record na 62 panalo or 62 wins at 8 pagkatalo at 2 tabla. Kung saan 39 dito ay sa pamamagitan ng knockout. Matatandaang nagretiro siya noong 2021 ngunit babalik na muli sa ring ngayong Hulyo sa laban niya kontra Mario Barrios para sa WBC welterweight title. At kung siya'y mananalo, si Pacquiao na ang kauna-unahang Hall of Famer na muling magkakamit ng world title pagkatapos ng kanyang induction. Ay, congratulations, Pacman, ha? Diba? As in, totoo, alam mo yon, Mare, totoo pala yung chismis na may nakaambang pala siyang laban. Diba, nabalita natin dito. Oo, na nakakaloka. Ano kaya siguro, no, kung nanalo kaya siya noong nakaraang eleksyon. Pero mo Hall of Fame ka na, lumalabang ka pa. Matutuloy kaya tong laban na to? Parang feeling ko siguro hindi. Hindi kasi Mare, senador na siya, lumabang pa rin siya eh. Sa bagay, pag passion mo talaga, passion. Kagaya na lamang itong susunod natin balita, talagang passion niya. Ano? Podium streak para kay Kaloy Yulo, Mare. Samantala, panibagong karangalan naman ang iniuwing medalya ni Carlos Yulo mula sa 2025 Artistic Gymnastic Asian Championship. Nakamit ni Yulo, ang bronze medal sa men's vault matapos makakuha ng execution score na 14 point.
3-3-3 sa isa at isa pang bronze sa parallel bar na may score naman na 14.166. Bagaman hindi siya pinalad sa horizontal bars kung saan nagtapos siya sa ika-7 pwesto, 4 na medalya pa rin ang naiuwi ni Yulo sa kabuuan. Kabilang na ang isang ginto, Mare, sa floor exercise. Talagang ito yung floor. Oo, forte niya talaga yung yan. Floor. Saang bansa yan, Mare? Ayan. At isa pang bronze na all-around. Congratulations. Ito, if I'm not mistaken, ay ginanap sa ibang bansa. Pero hindi kasi nabanggit dito sa sa yung nagsulat ng ating balita kung saang bansa siya. Pero sa labas ito ng ating bansa. Ayan. Bukas i-update natin mamaya. Congratulations muli, Carlos Yulo, para sa isang matagumpay na naman na pagwawagi sa larangan ng floor exercise, diba? Na nakapaggamay na niya talaga yung pagtumbling-tumbling dyan eh. Yes. Talagang At saka Mare, parang ito lang yung kauna-unahang pagkakataon na laro ulit ni Yulo after niyang manalo, 'di ba, sa Olympics. Sa Olympics. Oo, 'di ba? So maganda na rin, though hindi siya pinalad this time dun sa isang parallel bar. Oo, kasi bronze yung nakuha niya, no? Naka-bronze siya. Pero paano, medalya pa din yun. Oo. 'Di ba? Congratulations at mabuhay ka. Ay, mabubuhay ka talaga kapag yan ang nilaro mo. Ayun naman, si Carlos Yulo. Hindi mo siya lalaroin na parang toy, Parang labubu, ganon. Klaka. But anyways, ako mga panggaya, ito na mas gawin natin kastig-astig at panibagong araw na naman na ang exciting gamit ang inyong Arena Plus app, diba? Bakit kanyo? Dahil ang Arena Plus app lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Kung saan nga naman ito magpapabago ng iyong paraan ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Dahil dito sa Arena Plus app, kompleto na, all-in-one na mga latest scores and results na inaabangan mo ang mga laro worldwide yan. Tulad na lang ng PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, basketball, boxing at marami pang iba. Oy, pero ito, kapapasok lamang na informasyon. Sabi ng ating writer ay sa South Korea. Internet. Oo, in fairness. Anyong! Oo. Ano pa ba, Mare? Ito nga, syempre, kapag dahil astig rin ang mga astig itong mga naglalaro sa Arena Plus, ayan, kagaya ng sinabi mo, hindi mo na kailangan pang mag-atubili na or mag-alinlangan dahil nga syempre, nasa iisang application na yung latest scores and result ng PBA, PBL, NBA, ayan, soccer, basketball, boxing, at marami pang iba. At hindi lang yun, Maria, pwede mong masubaybayan lahat ng mga laro sa pamamagitan ng kanilang mobile app anytime, anywhere, kahit nasaan ka. Basta may wifi, may internet connection, mabubuksan mo ang Arena Plus, makikita mo yung mga latest scores. Doon naman sa mga gustong, alam mo yun, sa mahilig mag-Betty Saison sa mga laro. Dito kayo pumunta sa Arena Plus app. Bakit? Walang death threat dyan. Ay, walang death threat. Walang away-away. Dahil bakit kanyo? Sila ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong secure at legal ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig ang ating mga pangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At gawin pa natin mas kaastig. Hindi lang siya. Oo nga pala. At syempre, huwag mo kakalimutan, di ba? Ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre nga naman, gaya ng pagka-excite ko, ganun din ka-excited. Itong si Glock 9 na mapakinggan ng mga tao na siya lang naman ang umawit na nag-iisang official jingle ng Arena Plus na halina sa Arena. Correct. Nakakaloka yan, Mare, no? At hindi lang yan, Mare. Idugtong ko na, Ang Arena Plus ay official sponsors ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. I-download na ang Arena Plus app sa inyong App Store and Play Store at pwede ka rin makapanood. Kagaya ng sinabi namin, pa-julit-julit kami ng mga latest na laro ng inyong mga paboritong laro sa NBA at PVL sa arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports! Paalala pa rin po sa lahat that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun!
game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Sasabihin mo. Ano? Yun! Good morning, Metro and Mega Manila. Happy Monday morning, June 9, 2025 po mga pangga. How was your weekend? Ay, it's so nice naman. And alam mo yun, ginampanan natin ang ating tukulin bilang MTRCB deputy. Saan ka nag-review? Diyan sa Robinson's Magnolia. Hawak mo na talaga diba? yan. Ako naman ay Wow! Kumbaga parang may kanya-kanyang sinihan kami ni Sisa. Teritoryo mo yan. Bawal tumawid. Minsan pumapasok kami sa sinihan, walang masyado nanonood. Oo. Diba? At saka napansin mo ngayon, Mare, mamay pag-uusapan natin ito, Correct. Kakaunti ang pelikulang Pilipino. Diba? Wala nga actually sa SM Santa Mesa. Puro foreign. Puro foreign movies. Diba? Nakakasad. Parang itong Miyerkules pa lamang, inaantabayan na ng lahat ang pagbubukas sa sinihana ng pelikulang pinagbibidahan ni Miss Chara Santos at Mr. Dingdong Dantes. Yes. Na Only We Know. Alam mo, meron akong inaabangan na pelikula eh. Ano? Yung produce nila Papa O ng OG Diaz sa production. Talaga ba? Yung How to Get Away with Toxic Family. Pinagbibidahan ni Sanjo Marudo. Ay! Actually, ang ganda ng ginawa nila, Mare. Kasi ito hindi ito bayad. Pero ang ganda ng style nila. Dahil nga, kwento ito ng OFW. Inuna nilang ipalabas sa ibang bansa. Under OG Diaz Production? Yes, and creative din. Ay, ang galing. Uuwi parang yung pelikula ang uuwi dito sa Pilipinas. So, huling makakapanood dito sa Pilipinas. Kumbaga na sa ibang bansa muna siya pinalalabas. In fairness, no? Parang Cannes, ganon. Entry ng Cannes. Sana makapasok. Diba? Kasi parang si Tony Gonzaga, parang recently, siya yung nakita ko na sa Paris umattend ng Cannes. Yan ang hindi natin alam. Na nakakaloka. Kasi ganun ang ginawa nila. Dahil kwento siya ng OFW. Oo. So, inuna muna niya Inuna doon, uuwi dito sa Pilipinas. Kasi parang ganun yata yung kwento. Ay, papakaantabayan na natin yan. Na nakakaloka. Pero eto na, bago natin tuluyang ibigay ang ating chika for today. Maiuwi mo ba yan? May iuwi ko ito, Mare. Sige nga. Gugustuhin mo ito. Oo naman. Diba? Naku, gusto mo lalo na wala pa akong console table. Kung gusto mo ng dagdag budget para sa iyong housewarming. Ay, naku, kailangan ko talaga ng console table, yung granite yung ibabaw. Wow! Granite pa ang gusto. Hindi ba? Kung ikaw lang naman ay mahilig sa tong its at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real games of tong its with real people for free na nakakaloka yan. Ito yung sinasabi ko. Kung gusto mo ng dagdag budget, Marim, may chance ka maki-split over 34 million pesos ng premyo at daily cash out na prizes na 14,640 pesos. Nako, kapresyo na ba ng granite mo yan? Hindi. Mas mahal. Ay! Doon ka sa 34 million makiki-split. Diba? Nako, gusto yan ni Chang Ami. Nakikinig si Chang Ami. Lakas ng radyo niya. At saka ni Yoli at saka ni Daryl. Eto, makinig kayo. Kayong tatlo dyan. Lalo ka na, Ate Bibian. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo ring panlaro ng kahit anong game sa Game Zone. Ayan At pwede mo rin itong i-cash out kung ganun ka kagahaman. Pambili mo na Pambili mo kaagad yan ng kung anek-anek. Yes. Walk-in closet. Ganun pambili mo kaagad ng bagong vacuum. Yung cordless. Ganun. Oo, yung robot.
Ayan, may dalawang event, Mare, araw-araw. G ka na ba? G! Naku, bisitahin na ang gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @GameZone. Since G ka na, Mare, tara na sa GameZone, abangan ng GTCC Summer Showdown from April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to, naku, makinig ka, Chang Ami, 10 million pesos na paglalaban-labanan. Grabe naman itong Grabe naman itong mga taga-GameZone, 10 million pesos na paglalaban-labanan. Ay, Diyos ko, ilang granite na yan. Oo. Kaya naman, bisitahin na ang GameZone.ph para malaman ang ilang mga detalye. At tandaan lang that gaming dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. O, diba? Ay, binabati ko si itong si Frankie Del Rosario na nasa ngayon, Puerto Princesa, Palawan. Ay, in fairness. Hello po sa mga taga Puerto Princesa. Oo, Bianca Ashley, gusto ko yung natural granite lang. Oo, pero ayan. But discount, di mo na lang ibigay. Oo. Ay, bibigyan ka lang daw niya ng discount. Diba? Pupunta siya dyan, ibigay mo na lang. Oo, ipa-salary deduction mo na lang. Si Buraot. Pwede mang oo nga naman. Oo. Diba, Bianca Ashley? Diba? Oo nga. Na nakakaloka. Pero eto na ang chika ko for today's video. Oo, nakikinig ngayon si Ate Tess at saka si Nanay Anita. Eto na naman yung mga taga-Home Garden. Sa Martes na yung birthday ko. Baka gusto niya magpadala ng pansit. Ay, alam niyo, makinig kayo, diba? Taga-Home Garden. Kasi ganito yan, ha? Kapag hinihingan kayo ni Kapitana Sisa, bigay niyo yung gusto niya. Kasi malakas ang usog nito. Pag nausog ko kayo, baka malungkot kayo. Yung huling hiningan niya na hindi nagbigay ng ng pahabs, nagsara yung business. Got your back. Yes! Thanks! Pahingi akong kalahating leksyon. Yes. Bakit? Totoo naman na, huwag kang ano yung pabati-pabati ka lang, Chokoy, tas wala kayong pabigay na pansit na nakakaloka. Kakain nga ako minsan dyan, i-review ko yung food nyo. Nako, diba? Sabihin natin, di masarap. Kagaya lang ginawa ni Yoba. Nagpaliwanag pero hindi nag-sorry. Oo, diba? Lalo tuloy na bash. Oo. Anyways, nako, eto na. Mukhang hindi pa man din nangyayari, Mare. Alam mo yun, inuulan na kagad ng pambabash. Sino? Dahil nga, diba? Dahil kumakalat ngayon over social media na wala namang kumpirmasyon pa. Kumbaga umusbong lang siya ng parang kabuti. Dahil alam naman natin na ang PBB ay papatapos na ang kanilang collab edition with GMA7 at ABS-CBN. Na kung saan nga naman nabawasan na ng araw ng pagpapalabas ng PBB sa GMA7 dahil kahapon po, araw ng linggo, ay nagsimula na ang kanilang reality show na The Clash. Ay, nabawasan? Oo, nabawasan. Parang yung episode natin last Friday, hinahanap nila, hindi daw na-upload sa ating YouTube. Hindi, last Friday wala po talaga dahil holiday. Diba? Yung Thursday naman, yun, nag-usap-usap na po kami dyan. Tuloy. Kung bakit isa lang yun na. Tuloy mo na. Di, eto na nga. Kasi hindi ko mapipigil. Diba? No. Eto na. No. Gaya-gaya. Sa'yo galing yan. No, Lindsay. No. So, eto na nga. Kumakalat kasi ngayon na, alam mo yun, posibleng araw ang napipintong pagbabalik na nag-iisang Tony Gonzaga sa reality show ng ABS-CBN na PBB after ng collab edition. Ito ngayon ang kumakalat ng mga alam mo yun, posters. Rumors? Rumors sa mga tao na posible nga daw na magbalik ka pamilya itong si Tony Gonzaga. Pero sa ngayon daw kasi hindi pa daw magawa ito dahil nga syempre ongoing ang collab edition with GMA7. Siguro nga daw matutuloy ito kapag muling naibalik ka sa ABS-CBN kasi magkakaroon ulit ng new season na parang sinasabi na siguro mamadaliin yung new season kasi para makabalik ka.
Diba? Pero marami naman nagsasabi at maraming kaagad na nagrarally na wag na nga daw sana kasi nga naman marami naman daw Hindi nila nagustuhan dati. Oo. Huwag natin magpaligoy-ligoy pa. Hindi talaga nila gusto kasi dahil nga doon sa pag-iwan ni Tony. Dahil doon sa nangyari, 'di ba? Pero in connection ng pagsabay-sabay. In connection sa pinag-uusapan natin, Mare, 'di ba dito nyo unang narinig na sinabi ni Tony Gonzaga na hindi na siya babalik Correct. sa ABS sa PBB. Oo. Kasi magagaling na yung mga host daw ng PBB. Kumbaga sinabi rin niya na give chance to others. However, diba? kung kakainin ni Tony ang iniluwanan niya. Oo, diba? Yan ang sinasabi ko. Malalaman natin yung makapagsalita tayo ng tapos. Mm-mm. Dito yan, naka-record yan sa atin, diba? Nasa TikTok ko yan, na tinanong mo yan talaga sa kanya. If ever natawa given ka pa a nga chance. kasi di mo ina-expect. Oo. Totoo po diba? ba na babalik kayo sa PBB? Diba? Na sinabi niya, Na baka... caught off guard siya. Ganun. Pero yun na nga, kasi kumbaga walang kumpirmasyon, wala nagkukumpirma sa balitang ito. Ito ay kumakalat lamang around X sa iba pa mga social media platforms na posible nga daw ang napipintang pagbabalik ni Miss Tony Gonzaga sa next edition after nitong collab edition ng ABS-CBN at GMA7 na kanilang Pinoy Big Brother. Pero if you can notice, Mare, kagaya lang sinabi nito si Mario Palmera, dalawang PBB na yung dumaan. Oo. At lagi napapabalita na babalik si Tony. Correct. May bumabalik ba? Wala naman, di ba? Malalaman so, natin. baka chika lang. Correct, di ba? Tsaka very happy at very stable naman siya with her Tony Talks, di ba? Na nakakaloka. Oo nga. Kaya I don't think Tony, hindi mo ba kami gigas dyan? Oo. Tama, di ba? Di ba? Ano ba naman yun? Oo. Di ba? Kahit alam mo yun, ibay ko yun din yung good kwento. Vibes lang. Ay. O kasi... Paano mo iibahin? kasi yung isa nagkwento na tungkol sa buhay ng, diba? Buhay namin sa probinsya. Oo, ikaw ano? Laking mayaman naman ako. Ay! Hindi magsasalungat yung kwento namin para may issue, viral. Oo. Diba? So, gano'n. So, ano ka na naman? Laking Valley Verde ka ganyan? Laking Valley Verde ako. In fairness. Anong face? Inampun ako ng ano, ha? Anong face ng Valley Verde? The wall. Oh! Face the wall. Tama na utak. Ay! Wale. But anyways, ayan ay balita pa lamang. Doon sa mga galit kay Tony Gonzaga, syempre, naiintindihan naman natin ibang kapamilya na nagre-react. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos yung ating, alam mo yung usapin tungkol sa politika, di ba? Pero Mare, alam mo, hindi rin naman malabo na bumalik si Tony Gonzaga. Dahil? Hindi na natin sasabihin. Oo. Pero 'di ba yung nagbabalik-balik na yung mga Truth. Kasi 'di ba mamaya na off the air. Oo. Well, malalaman natin Sekreto yan. Malupit din kasi yun eh. At malalaman din natin, Mare, kung talagang nga nasabi mo nga, 'di ba? Kung kakainin ba niya pabalik yung kanyang niluwanan na hindi na siya babalik ng PBB, na dito niya unang sinabi yan. Ew. Diba? Well, malalaman natin yan. Bakit kakainin ang iniluwa mo na? Diba? After netong collab edition na ito at sa pagbubukas muli sa panibagong yugto ng bahay ni Kuya, malalaman natin kung totoo nga ba na isa sa mga host na magbabalik si Miss Tony Gonzaga. Ano yung umi-air na ngayon sa GMA7? The Clash. The Clash. Maganda rin yung The Clash eh. Diba? Nagsimula na yung kahapon. Oo. Diba na nakakaloka? Sino yung mga contestant? Hindi ako nanood eh. Bakit di ka aminado ako. Oh. O diba? Nag-watch ako ng film. Hinabol ko yung Final Destination. Ano, okay naman? Ano ba? Ganda. Parang naokrayan lang ako na parang tipo. Dahil sa bariya namatay sila diba? lahat. Kaya ako magandamos kung panoorin yun. Tinanggal ko lahat ng bariya sa bag ko, sa bulsa ko. Ako mapang-asar ako, diba? Oo. Alam mong ako ang epitome ng pagiging sotel. Oo. May barya ako. Oo. Nung pangalawang beses kong pinanood yun, naisip ko kasi, nakita ko sa TikTok. Maglaglag ka ng naghagis ako ng barya sa katabi ko. Grupo ng matatanda. Oh. Nagtilian. So, hindi ka pala nanood ng Asar? Ng Asar ako. But I do review. Wow. Reviewing the movie. Ay, nako. Nako, panoorin yung Correct. Panoorin yung mga pelikulang Pilipino para marami pang filmmaker na gumawa ng sa pelikula. darating na Miyerkules yan, Only We Know, Miss Charo Santos and Ding Dong Dantes. Yeah. Diba? And PJ,
Ipalalabas na yung scenes of the father. Akala ko ba papupuntahin mo dito si Gerald Anderson? Diba? Para naman alam mo yun, Uy, teka. makausap natin. Kay Gerald? Ano? Mukhang may problema nga yata yung dalawa. Oo, diba? Sabi nga sa'yo, recorded yun eh. Matagal ng panahon yun Hindi nga. Oo. Parang hindi siya matagal na panahon. Oo. Kailan lang din yun. Oo. Pero, di ba, hindi nagsasalitan Julia. Oo, wala, diba? Tsaka bakit nasa Dubai. Oo. Umalis. Letting go. Tapos pagbalik, pag maigsi ng buhok, alam na yun. Diba? Usually, gano'n naman pag ang mga gelami, Kwento diba? ko sa'yo mamaya. Pag broken-hearted, diba? Nagpapagupit. Hindi rin naman. Kasi nagpagupit din naman ako. Pero nagmukha nga lang akong tomboy. Yung mga tomboy na gusto nang umalis dun sa LG. Yung gusto na magbabagong Oo. Oy, kay Sophia Love, I'm so proud of you, girl. Diba? Uy nga pala, malapit na yung lablaban sa Quezon, sa UP gaganapin. Talaga? Oo. Ayun, sa Taray. Sarap. Punta kaya tayo, Pride March. Diba? Lablaban. Oo. Mayor Joy! Diba? Baka naman pwede mo kaming invite yan. Oo, diba? Hindi kasi kahit di ka naman imbitahin kung bakla ka talaga. Full At grown part bakla. ka ng LGBT. Oo. Diba? To support them. Hindi LGU LGBT at hindi rin LPG. Hindi mamimigay ng 4-piece. Kapitbahay namin, si Yoli, sabi niya, di ba part ka po ng LGIO? Oh, Ha? Diba? Ano yun? Nakakaloka. Sabi ni Rhea Saiton, wala namang sinunog na tulay si Tony. Kaya pwede pa rin siyang mag-guest at mag-host. Dahil ang sinunog niya ay kilay. Nagpa-microblaze. Ayan, magpaalam muna tayo. Anyways, ako mga pangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umatigamong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla. Wow. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tuktugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag gawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!